pagpunta ni Dawn Break sa Dark Continent Part 38. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ay ka-38 kabanata sa paggalayag ni Dawn sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime. At kung malinaw na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At dito nga yan, mag-uumpisa sa labanan nila Dawn Prix at sa pinuno ng mga alipin. At dyan nga, patuloy ang pagkawasak ng kanilang kapaligiran dahil sa bakbakang nagaganap sa pagitan ng dalawa. At dyan nga, sabi ni Dawn na nakakatuwa naman daw dahil meron din daw palang ibubuga ang nilalang na ito. At mukhang totoo rin daw ang sinasabi niya na hindi niya pa ginagamit ang kanyang tunay na lakas. At nagkamali nga daw si Dawn sa kanyang speculation nung una. At dahil nga dyan, nagkainteresado si Dawn Prix sa tunay na lakas ni Koga. At sabi nga niya sa kanyang isipan, na gaano nga kaya talaga siya kalakas kung ipapakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Pero habang nag-iisip nga dyan si Dawn, nandyan na naman si Koga para muling umatake. At sinunggaban nga niya si Dawn ng sobrang lakas. Kaya ang ating bida tumalon agad dyan at wasak na naman ang tinamaan ni Koga. At habang nasa itaas nga si Dawn, tumalon din si Koga pa itaas para habulin ang ating bida. At nung malapit na nga siya kay Dawn Prix, ipapasulubong na sa kanya ang kamao ng ating bida. Pero si Koga nga biglang nawala at nag-switch siya sa likod ni Dawn Prix. At sa pag-atake nga ni Koga, bigla ring nawala si Dawn dyan at lumipat din siya sa likod ni Koga. Pero alam nga rin yan ng pinuno ng mga alipin. Kaya sa pag-atake ni Dawn, nakahilig din siya. Pero wasak ang tinamaan ng ating bida. At dyan nga sabi ni Dawn Prix na maliban daw sa biglang pagbabago ng lakas ni Koga, tila nagbago rin daw ang bilis nito. Kaya nakakatuwa daw talaga ang pinapakita ng pinuno ng mga alipin. Pero dyan nga, sumugod na naman si pinunong Koga papalapit sa ating bida. Kaya si Dawn naghanda na agad dyan at nakatingin nga lang siya habang papalapit ang pinuno ng mga alipin. Pero sa pagsugod nga ni Koga, hindi niya tinuloy ang kanyang pag-atake at bigla na nga lang siyang tumigil sa hindi malamang dahilan. At bulong nga niya sa kanyang isipan na sino daw ba talaga ang taong ito. At kakaibang presensya daw ang kanyang naramdaman. Dahil nang susugurin nga daw niya ang ating bidang hunter, meron daw talagang nakakatakot na karisma ang kanyang nakita sa presensya ni Dawn Prix. At hindi lang daw yun, basta-bastang presensya lang. Dahil yun daw ang presensya ng kamatayan. At kung sumugod nga daw siya kanina, maaaring napahamak daw siya. Kaya dyan, gulong-gulo si Koga
sa ating bidang hunter. At todo isip nga siya na bakit daw sobrang kakaiba ng nilalang na ito. At habang naguguluhan nga ang pinuno ng mga alipin, biglang nagsalita si Don Prix at sabi niya na bakit bigla kang tumigil? Ano ba ang problema? At diyan nga ay nakakatakot si Don Prix dahil ang kanyang mga mata ay itim na itim na para bang nababalutan ng nakakatakot na karimlan. At sobrang kakaiba talaga ang taglay na karisma ng ating bidang hunter. At si Pinunong Koga nga hindi sumagot dyan at nakatingin lang siya kay Don Prix. At dahil nga hindi sumusugod ang pinuno ng mga alipin, kaya sabi ni Don sa kanya, bakit ayaw mo nang sumugod? Natatakot ka ba? At si Pinunong Koga nga napasimangot dyan at sabi niya na hindi daw siya natatakot sa ating bida. Kaya muling sabi ni Don Prix sa kanya, na kung ganun, bakit ayaw mo pang sumugod katulad ng ginagawa mo kanina? Mag-antay ka lang, sagot ni Koga. Pero sagot nga ni Don, na kung ganun, ako na lang ang susugod. Medyo tinatamad kasi akong magantay. At sa isang iglap nga, nandiyan na agad si Don Prix sa harap ni Koga ng sobrang bilis para umatake. Kaya ang pinuno ng mga alipin nabigla dyan. Pero nakaiwas naman siya sa atake ng ating bida. At bulong nga ni Koga na sobrang bilis nga daw ng atake na yon. At si Don Prix nga muli na namang umatake dyan ng sobrang bilis. Kaya si Pinunong Koga naghanda na agad dyan para umiwas. At nung papalapit na nga si Don para umatake, lumayo na agad siya at dumistansya. Pero ang ating bida patuloy sa pag-atake at hinahabol nga niya si Koga saan man ito pumunta. At ang pinuno ng mga alipin walang magawa dyan kundi lumayo at umiwas lamang. At tila bumaliktad nga ang sitwasyon nila mga idol, dahil kung sa mga nakaraan si Koga ang agresibo sa pagsugod at si Don ang umiiwas. Ngayon si Koga naman ang todo iwas at si Don Prix naman ang umaararo sa kanya. Dahil hindi siya tinitigilan ng ating bida saan man siya pumunta. At nung makita nga ni Don na puro iwas lang ang ginagawa ni Koga, kaya binawian niya ito ng mga kataga at sabi niya na puro iwas ka naman. Hindi nga tayo magsasaya niyan dahil boring ang ganyang laban. Kaya si Koga muling napasimangot dyan dahil yung mga salita niya nung mga nakaraan binabalik sa kanya ni Don Prix ngayon. Hanggang sumugod na nga ulit dyan ang ating bida ng sobrang bilis. At kakaunterin naman yan ni Koga, pero sa isang iglap nga sapul na dyan ang pinuno ng mga alipin sa atake ni Don Prix. At dyan nga naguguluhan na naman si Pinunong Koga dahil bago pa daw tumama sa kanya ang atake ng ating bida meron na nga daw siyang hinandang pang counter para doon, pero tumama pa rin daw sa kanya ang atake ni Don Prix. Paano nga daw yun nangyari kung pantay na sila ng bilis ngayon? At sabi niya pa na dapat niya na nga daw bang dagdagan ang kanyang bilis na tinataglay
Pero habang nag-iisip nga dyan, si Koga, isapul na naman siya sa atake ng ating bida. Hanggang tinadtara na nga siya dyan ni Don Prix ng sunod-sunod na atake. Kaya lalong gulong-gulo dyan ang pinuno ng mga alipin. Dahil kung kanina, iniilagan niya pa ang mga atake ni Don. Ngayon, lagi na siyang sapul dahil hindi niya na makita ang mga atake nito sa sobrang bilis. At bulong na nga lang niya sa kanyang isipan. Nakakasabay pa ako sa kanya kanina. Ano ba ang nangyayari? Tila nagbago na naman ang kanyang bilis. Hanggang napagtanto na nga ni Koga na mukhang hindi pa nga daw talaga ginagamit ni Don Prix ang kanyang tunay na bilis at lakas sa pakikipaglaban. At diyan nga, sabi ng ating bidang hunter sa pinuno ng mga alipin na huwag kang maguluhan. Simple lang naman ang ginagawa ko. Pag dinadagdagan mo ang bilis mo, dinadagdagan ko rin ang sakin. At hinihigitan ko ang sayo. Hanggang binugbog na nga ni Don Prix si Koga ng sunod-sunod na combo. Kaya bugbog sarado na dyan ang pinuno ng mga alipin. At sabi nga ni Don sa kanya na hindi mo pa rin ba gagamitin ang tunay mong lakas. Pero sagot nga lang ni Koga na ano ba ang dahilan mo? Bakit mo kami gustong tulungan? At sagot naman ng ating bida na simple lang. Dahil gusto kong magkaroon ng hustisya at kalayaan ang mga mababang uring halimaw at magkaroon ng kapayapaan ang madilim na mundong ito. Pero bakit mo naman yun gagawin kung isa kang tao? Ika ni Koga. At sagot naman ng ating bida, dahil sa aking mga kaibigan na umaasa ng kapayapaan sa Dark Continent. Kalukuhan yan, sagot ni Koga. Bakit mo naman yun gagawin para sa aming mga halimaw? Tiyak na meron kang ibang gusto, kaya ka pumunta rito. Maaaring kapangyarihan, tama ba? At sagot nga ni Don na tama ka. Isa ang kapangyarihan sa mga dahilan kaya ako pumunta sa mundo ninyo. At yun ang isa sa mga unang rason kaya ako nandito ngayon. Dahil nung unang pagpunta ko rito, gusto ko lang sanang tuklasin ang bumabalot na misteryo sa Dark Continent at makakuha ng napakalakas na kapangyarihan. Ngunit nagbago ang lahat nang makita ko ang sistema ng mundong ito, kung saan ang mga mababang uring kalimaw ay laging biktima ng kamatayan. Kaya gusto kong tumulong na magkaroon ng hustisya at katarungan ang mundong ito. Tumigil ka na, sagot ni Koga. Akala mo may iniwala ako sa mga madramang pinagsasabi mo? Huwag mo nga akong pagloloko yung tao ka. Baka gamitin mo nga lang kaming mga halimaw sa hinahangad mong kapangyarihan. At sagot naman ni Don Prix na hindi kita pinipilit na maniwala sa mga sinasabi ko. Sinasagot ko lang ang mga tanong mo at nagsasabi ako ng totoo. At sagot nga ni Koga, totoo? Ano yung totoo ron? Yung makakuha ka ng malakas na kapangyarihan na nagkakamali ka dahil kung ano ang gusto mo, yun din ang nais ko. Dahil nauunawaan ko kayong mga halimaw at gusto kong tumulong sa hinahangad din yung kapayapaan. Ika ni Don Prix. At sagot naman ni Koga, nauunawaan mo kami. Isa yung malaking katarantaduhan. Paano mo kami mauunawaan kung isa kang tao?
Nararamdaman mo ba ang nararamdaman ng mga halimaw? Halimaw lang ang tutulong sa kapwa halimaw. Dahil yan ang realidad. At sagot naman ni Don Prix na kailangan ko ba munang maging halimaw para maunawaan ang inyong nararamdaman. Kaming mga tao, meron din kaming puso't damdamin at marunong kaming umunawa na kahit magkakaiba ang bawat isa, pero meron ding magkakapareho, katulad na lamang na meron pumapanig sa kasamaan at meron ding pumapanig sa kabutihan. At choice mo kung ano ang pipiliin mo. Natama ka naman dyan, sagot ni Koga. Pero hindi ko gusto ang mga taong tulad mo. At diyan na nga nagtapos ang part 38 ng bidyong ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag niyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!